At balik naman tayo ngayon sa Bro Jando, Oh yes, Brother Angel. yung may sinend ako sa'yo, kailan pa to ba? 2-3 days ago pa yata ng tanong yan. Tanong yata kay Bro Junri dapat, pero para sinend niya rin sa akin. Yung pinaka-last, ewan ko kung may ano mo dyan. Pwede natin pasagot kasi si FDC, para may pagkakataon naman si Aljan at si Bro Romel. Okay. Pasagot natin, INC daw tanong. Okay. Pinaka-last. So, Basahin mo, Bro Aljan o Bro Romel, para may chance silang sumagot. Sige, Brother Romel, ikaw sumagot niya, Brother Romel. Hindi, i-ano mo sa ayan yan. Bro, ano po ba dapat kung isagot sa INC na nagtanong siya? INC, di ba nung panahon ni Kristo, pag nagbautismo, iniloloblob sa tubig? Bakit kayo mga Katoliko, buhos lang sa ulo? Ibig sabihin, sinuway nyo ang utos sa Biblia. Yun. Okay, magandang katanungan yun, pero kulang naman sa kaalaman yung nagtatanong, no? Actually, hindi po na pinagbabawal sa Katoliko yung lublob, no? Tatlong po yan, kay sprinkle, lublob, ay ginagawa po yan sa simbahang Katoliko. Ganito lang po yung logic diyan. Paano pong ilulublob mo po yung isang sanggol? Actually, meron naman pong ginagawa yan, pero hindi naman po masama actually. Ito lang, kulang lang kasi sa research yung siguro yung mga INC na nagsasabi na mali at masama yung ginawang pagbautismo sa simbahan natin. Kaya ito na lang, kung mali dahil daw sa na yung tamang formula daw o tamang pagbautismo daw ay yung bautismo sa ating Panginoong Jesucristo na doon daw ay lublob. Ngayon ito naman yung challenge. Saan naman mababasa sa Bible na nilublob talaga yung Panginoong Hesus? Porque ba nabasa na umahon sa tubig, ibig sabihin nilublob na? Paano kung hanggang tuhod lang? Hindi ka ba pwedeng umahon sa tubig sa hanggang tuhod lang? Logic naman, no? Yes. Yan talaga yung problema. Problema kasi sa mga kakaibayan sa Jordan River hanggang tuhod lang. Yes po. Tama yun kasi ang Jordan River hanggang tuhod lang, ang Jordan River hanggang binti mo lang. Oo nga. Hindi nangangahulugan yun dahil sinabing siya ay tawag dito umahon sa tubig, ibig sabihin ay nako, lumampas na ang tubig sa kanyang katawan. Nako, napakalayo ng logic nila. So pwede pong binyagan, no? Nasa formula ng simbahan 'yan, pero hindi nangangahulugan na masama ang binyag sa sprinkle. Alalahanin po natin mga kapatid, there is a verse din sa Bible na hindi ko na maalala, pero nasa Ezekiel po 'yan na kahit na yung sprinkle ay nakakapaglinis po 'yun. Bro Jando. Oh yes, at saka yung pouring, yung pagbubuhos sa ulo, yung pouring, hindi naman yung salungat sa sa lublob eh. Di salungat yun. Ano ba naman to? Walang Bible scholar din na nagsabi na salungat sa utos ng bautismo ang pouring. Bakit? Eto, labas ako ng isang isang ebidensya, no? Na eto. Ito ang sinasabi ng isang ebidensya. Yan, sa Religious Life by Europe of Modern Times, sa page 192, no, sabi dito, as the church increased in numbers, greater preparation was required for baptism. Converts had to wait 2 or 3 years for the sacrament. During this time, they were called catechumens. The sacrament was administered by immersion, dipping in water, and sometimes by aspersion. Hindi lang pala immersion, meron palang aspersion. Ano yun? Sprinkling. And by infusion. Ano yun? Pouring, yung buhos. So sabihin, noong 1st century pa lang, may 3 uri ng bautismo. Katunayan, nung si San Pablo, binautismohan ni Ananias na sa loob ng bahay, hindi niloblob yun. Walang Bible scholar ang magsasabi na si San Pablo niloblob doon sa loob ng bahay. Ano yun? May swimming pool doon sa loob. Ano ba naman yan? Sana, naman? Pangalawang tanong dito sa tinan ko lang may pangalawang tanong ba to ha? Ito pala.
wala ako na isagot. Ang nasagot ko lang, mali. Paata, sabi ko, di pa naganap ang bagong tipan. Tinutupad pa lang ni Kristo ang bagong tipan. Naganap ang bagong tipan nung namatay na si Kristo. Nung pinainom siya ng mapait sa cross. Tapos nagsabi siya, naganap na. Yun po ang sagot ko. Kahel po, di ko alam ang sagot sa kanya. Yun ang sagot mo, bro. Unang-una, mali. Walang turo sa Biblia na salungat sa utos ni Kristo na ang tao ay salungat sa utos ng bautismo yung pagbuhos ng tubig. Wala 'yon. Bro Jando, Yes. i-address mo kay Brother Francis Casiao, no? Siya yung nagtatanong kasi parang may ka-debate siya sa chat niya. So, Francis Casiao, ayan na po yung tanong nyo, no? So, ayan po, i-review nyo na lang. Ka-text ko nga, may nasa work daw, titingnan niya yung sagot sa replay. Brother Francis Casiao po, yan ang nagtatanong kung ano yung sasagot niya sa INC. Salamat. Okay, sabi naman ito ni Daryl Hipona Amoroto, Bro JD, mag-ask lang ako. May nakasagutan ako na born again na wala daw relihiyon na makakapagligtas. Wala sa Bible yun. O kahit anong version ng Bible, walang mababasa na makakapagligtas ang Bible. Sabi naman niya, pero ang sabi niya, binigyan ko siya ng mga sitas, pero ang sabi niya, hindi daw tama ang translation. Ano po ba ang pwede ko pang idagdag na sitas maliban sa 1 Timoteo 3:16 at 1 Timoteo 4:8-9? Sana po mabasa. Salamat po and God bless you po sa inyong lahat mga kapuntos. Yung 1 Timoteo 4:8-9 contemporary English version, pag sinabi niya na maling salin yan, maglabas siya ng referensya na sinasabi ng Bible scholar na yan ay wrong translation. Pangalawa, 1 Timoteo 3:16, magandang balita o Good News Bible, hindi yan wrong translation. Bakit? Pinagsanib na puwersa yan ng Katoliko at Protestante. Yan ha? Kaya ang problemahin niya is paano niya patunayan na hindi makakapagligtas ang relihiyon ayon sa Biblia. Hindi ikaw ang dapat mamroblema nito, kundi siya. Kaya nila sinasabi na ang relihiyon hindi makakapagligtas para huwag kang magdalawang isip na iwan ang relihiyon mo at sumama ka sa kanila. Strategy ang tawag dun. Okay? Brother Janlo? Yes? Bro Janlo, may dadagdag lang ako doon sa baptism na sinasabi niya kanina na nabuhos daw. Kahit nga wisik, makakalinis ng ating katawan. Basahin niyo po, Brother Janlo, yung Numbers 8:7. Okay, Numbers 8:7. Okay, ito naman sinasabi sa numero 8:7. Ito sinasabi, wisikan mo sila ng tubig na panlinis ng kasalanan, paahitan ng buo nilang katawan, at palabhan ng kanilang kasuotan. Ayan. Wisikan mo sila ng tubig na panlinis ng kasalanan. Ayun. Ayan po kapatid, no? So napaklaro na kahit wisik lang, no, nakakalinis ng ating kasalanan. Yun pa kayang buhos. Kaya yung Katoliko po, hindi po contradict doon sa lublob, buhos o wisik. Kasi kahit wisik lang po nakakalinis ng katawan. Ano po ba yung main point ng baptism? Yung sa Mateo 28:19, Brother Janlo. Mateo 28:19. Yes po. Ito naman sabi sa Mateo 28:19, kaya tumayo kayo, gawin niyo silang alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ayan po kapatid, no? So lahat pala ng tao ay pwedeng bautisuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kaya hindi pwedeng ilublob yung bata o sanggol sa isang malalim na lawa, no? Kasi pwedeng malunod yun kapatid. Kaya pwede po siyang wisik, buhos o anuman. Basta po, kasi nga, dahil nga sa Numbers 8:7, kahit wisik lang, makakalinis ng kasalanan. Ayun pa kayang buhos. Back to you, Brother Janlo. Okay, thank you sa iyo, brother. So, messenger room ulit tayo. Kanina ko to si Ariel De Los Santos, lagi nag-unmute, baka gusto mong salita nito.
Ariel de los Santos? Yes, 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 bro. Diyan daw. Hello bro, ano atin bro? Ah, Sige go, brother, Ariel de los Santos. totoo ba ang history ng Catholic Church at referensya? Baka gawa-gawa lang yan. Kasi may tao din na naniniwala sa straight. Kasi wala naman sa panahon. Okay, ganito ang sagot ko. Ang history ng Katoliko at referensya ay hindi gawa-gawa. Ang nagsasabi lang na yan ay gawa-gawa ay yung mga ayaw maniwala at makikitid ang isip. Bakit? Nung tayo'y nasa high school, nakapagtataka lang. Gusto ko lang mapansin mo ito, ano? Pag sinasabi ng referensya, Catholic, founded by Christ, ayaw nilang maniwala. Pero bakit pag Inquisition ang topic, naniniwala? Ayan ha, Ariel ha. Kapag ang Catholic founded by Christ, ayaw maniwala dahil gawa-gawa lang daw. Pero pag Inquisition ang topic, naniniwala kahit anong referensya pa yan. Bakit? Kasi basta pabor sa Katoliko, ayaw nilang makinig doon. Pero again sa Katoliko, totoo man o hindi, naniniwala ang mga yon. Ibig sabihin, talaga makikitid ang mga isip ng mga yon. Kalahin mo, high school ka pa, tinuturuan ka ng gumamit ng encyclopedia, referensya, para saan? Pandagdag kaalaman. Ang siniskwela nung elementary pa ako, hindi kailanman nagturo na ang referensya ay nakakapagbobo sa tao. Walang sino mang matinong isip ang magsasabi na ang referensya ay ginawa para maging bobo ang tao. Ginawa ang referensya para matuto ang tao. Pero dahil ayaw niyang ilabas ng tao ang totoo, sasabihin niya, huwag maniwala sa referensya, gawa-gawa ng tao yan. O ngayon, bakit di nila may paliwanag na ang Katoliko, tuwing Pentecost Sunday, nagsiselebrate ng 1,980 plus na ang anniversary. Pero yung ibang mga kakalabas lang, hindi pa umabot ng 1,000 ang kanilang anniversary. Paano nila paliwanag yun? O, tsaka, mismo si Eli Soriano nagsabi, hindi ko kilala kung sino ang nagtayo ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana, kasi hindi pa ako tao niyan 2,000 years ago. Oh. So, isa yung ebidensya na totoo ang sinasabi ng history, ayaw lang nilang paniwalaan dahil pabor. Pero pagdating sa Inquisition, naniniwala sila kahit hindi totoo. Kalain mo, ilang milyon daw ang pinatay sa sa Inquisition, ilang milyon? 49 lang eh. Sabi na, ilang milyon ang napatay daw. O, kalain mo. So, yung sa kanila, yan ang gawa-gawa. Brother Ariel de los Santos. Rosendo. Ano yan bro? Kasi baka ay hindi simba. Ano yun, nawawala-wala ka bro? Kasi daw 18th century lang daw ginawa yung mga referensya. Ayun. 15th century lang daw ginawa ang mga referensya. Okay? Sabi niya 15th century. May mga church fathers nagsulat 100 AD pa nagsulat na. Referensya din 'yon. Nagpapatunay na Katoliko ang totoo. Halimbawa, 110 AD. Si Bishop Ignatius of Antioch ang nagsabi. Yung kanyang liham sa Smyrna, 110 AD na isulat yon. Sabi niya, wherever the bishop shall appear, there let the multitude of the people also be. And where Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Ano ngayon yan? 110 AD yan na isinulat, hindi 15th century. Oh, ano na mapaliwanag ngayon yan?
Sige, bro. Ayun lang. Yan lang, bro. Salamat. Okay, thank you. So, balik naman tayo sa Zoom na naman ulit. Cradle Catholic, good evening. Good evening, bro. Yes, hello At bro, sa good lahat evening. ng nakikinig sa punto per punto. May katanungan lang po to, bro. Mm, Yung tithings, bro, nasusunod pa ba yun sa current natin na paniniwala as Catholics? Okay, no, yung tithings, sa pagkakaalam ko, merong iba sa atin na ginagamit ang tithings. Pero hindi yan opisyal na ano sa atin na talagang mag-tithings tayo. Bakit? Maliwanag ang sinasabi sa Biblia na inutusan yan mga Levitas at ang sisingilin Israelitas. So, hindi talaga para atin yan, bro eh. Kaso nga lang, ginagamit ng ibang organisasyon para sa kanila sigurong kanilang development sa kanilang organisasyon, kaya ginagamit nila ang tithings. Pero biblically, hindi tayo inutusan dyan, hindi mga Levita. Babasahin natin ang sinasabi sa Hebreo 7:5. Ganito ang sinasabi. Ayon sa kautusan, ang mga pari mula sa angkan ni Levi ay inutosang kumuha ng mga ikapo mula sa mga Israelita na kanilang mga kapatid, kahit ang mga ito ay mula rin kay Abraham. So, ayon sa kautusan, ang mga pari sa angkan ni Levi kumuha ng ikapo sa mga Israelita. Pagdating sa 11, batay sa pagkapari ng mga Levita, ang kautusan ay binigay sa mga Israelita. Kung ang pagkapari ng mga Levita ay walang kapintasan, hindi na sana kinailangan pa ang ibang pagkapari na ayon sa pagkapari ni Melchizedek at hindi sa ayon sa pagkapari ni Aaron. Nang baguhin ang pagkapari, kinailangan ding baguhin ang kautusan. Okay na ba yung Brother Kedro Catholic? Yes, bro. So, yung bro, mayroon bang parang advice ng simbahan natin kung paano tayo as Catholics magbigay ba sa ating halimbawa sa offerings or donations sa simbahan natin? Ikalawang Korinto 9:7. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Kaya halimbawa yung babae doon sa templo, nakita ni Kristo, naglagay ng barya. Sabi ni Kristo, sa lahat ng mga nag-abuloy sa simbahan, yan ang pinakamahalagang abuloy. Bakit? Buong na yun eh. Buong pera niya na yung nilagay niya doon eh. Yun. Mahirap yun, pero yung ikabubuhay niya sa isang barya, nilagay niya lahat doon. Hindi tithings yun. Sabi ni Kristo, yan ang pinakamalaki. Bakit? Yung iba naglagay, sobra na lang yun sa kanilang mga pera. Pero siya, talagang kabuuan ng kanyang pangangailangan, nilagay niya dyan doon sa lalagyan ng handog, ng abuloy. Kaya yon, siya ang siya, sa kanya natuwa ang Panginoon Jesucristo. Sabi, hindi siya maramot. Brother, Yun bro? Credo Catholic, okay na Parang- ba yun? Yes, bro. Parang pagpapakita niya, bro, yun sa dahil yung pagkaalam ko sa story na yun, widow daw yun na babae. Oo. So, yung dalawang parang coins na yun na lang daw yung natitira sa kanya, ibinigay pa niya. So, pagpapakita niya daw yun yung buong pagtitiwala niya sa Diyos. Na kahit walang-wala na siya, binigay pa niya doon. So, yun yung nagustuhan ni Christ sa kanya dahil sa kanyang pagtitiwala, sa buong pagtitiwala niya sa Diyos. Parang ganun. May katanungan din po ako, bro. So, ito yung isa pa sa yung ibang sulpot na sekta na tinatanong tayo.
alam mo na kung anong mga sekta ito. Yung question doon sa di ba, si Jesus shared his godliness kay Daddy God, kay God the Father, at saka God the Holy Spirit. So, yung may sa Revelations daw, may nakasulat doon na kahit sa katapusan ng mundo, hindi daw alam ni Jesus Christ kung kailan ito mangyayari. Yung Diyos Ama lang daw yung nakakaalam. So, since Jesus Christ is all-knowing also as as God, bakit hindi daw niya nalalaman? Ano po yung magandang isagot po dito, bro? Ang magandang isagot dyan, magandang isagot dyan, Hindi pinahihintulot ng Panginoon na ipaalam sa mga tao ang araw ng kanyang pagbabalik. Yun ay tinakda ng Panginoon sa kanyang sariling, hindi pwede para malaman ng tao. Kaya sabi ni Kristo, hindi ko alam. Dahil yun ay isang panahon itinakda ng Panginoon para sa kanyang sarili. Kaya hindi pinaalam. Kaya hindi niya alam. Siya naman, ayun naman yung sumuway. Ayun yung sumuway sa Ama. Siya ay nagpakumbaba. Kaya yun ang sinabi niya, hindi ko alam. Okay na ba yun, Brother Credo Catholic? Okay ba yung isagot doon, bro, na di ba tatlo yung essence ng nagpagkakaiba nila is like, say for example, God the Father is the creator. So since he is the creator, parang is that one way of na hindi din inaano ni Jesus Christ na inaalam niya yung panahon ng pagbabalik. So only the Father knows kasi siya naman yung gumawa, nag-create. Basta yun ang sagot ko, bro. Na hindi tinakda ng Diyos Ama na malaman ng tao. Kayo sagot niya. Brother no? Yes, Brother John Ray. Nagkatilalamunan ko. Sasagit lang ba't nawala? Okay. Pagdating sa tandaan mo, kapatid, ang Panginoong Jesucristo, meron siyang dalawang will, meron siyang dalawang kalikasan. Fundamentals talaga yan. Kaya yung mga bagay na hindi niya alam, natural doon yun pumapatungkol sa kanyang pagkatao. Okay? Pero malalim kasi malalim ang teolohiya pagdating sa ating Panginoong Jesucristo. Ito yung tinatawag na Christological issue, Pero biblically, bro, kahit pa hindi niya alam or limitado ang kanyang kakayahan pagkatao, mayroon siyang katangian, bro, na higit nangingibabaw, at yun ang kanyang pagka-Diyos, Kaya nga, kung babasahin mo siya dito saan yung Bible ko? Wait lang Kung babasahin mo siya dito sa Colossus 2:1 hanggang 3, tingnan ko lang kung anong magandang salin 1 hanggang 3 ba yun? Wait lang. Tingnan ko lang dito. Sapagkat ibig ko na inyong malaman kung gaano kalaki ang aking pagpipilit dahil sa inyo at sa Laodicea at sa lahat na hindi nakakita ng mukha ko sa laman. Sa Diyos pala. Upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatuwid bagay, si Kristo,
na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman. Dito bro, kung i-absolute natin na hindi talagang alam ng Panginoong Jesucristo, kukontradict siya dito, di ba? Yes, bro. Magkukontrahan ang Bible kung ganon. So anong ibig sabihin nun? So dito natin ipapasok ang aral ng simbahan about Christological issue na sa ano ba yun, nakalimutan ko yung sa Christological perichoresis, no? Di ba mayroon siyang dalawang katangian? Pagka-Diyos at pagkatao. Doon sa Mateo, ang kanyang pagkatao limitado. Pero sa kanyang dalawang katangian, yung tinatawag na Christological perichoresis na tinuturo ng simbahan, mayroon isang bukod tangi doon na nangingibabaw. Kung sa baga, ang nagpipenetrate sa buong pagka-persona ni Kristo ang kanyang pagka-Diyos. Kaya nga sabi dito ni San Pablo, siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman. Mayroon bang kinatataguan ng karunungan at kaalaman tapos walang alam? Nakuha mo, bro? Yes, bro. Bro. Ngayon, dito tayo sa ano ba ang dito sa Deuteronomy, ano ba ang paraan ng Diyos? Malalim kasi ang Christological issue, kailangan talagang aralin para hindi tayo malito. Kasi 100% God siya 100% man. No? Ano bang sabi dito sa wait, hindi ito. Sa 29 pala. Sa 29. Bakit ba sinabi yun ng Diyos? Dahil ayon dito, ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng mga kautosang ito. Tingnan natin sa ibang salin. May mga lihim na bagay na ang Panginoon lang ang nakakaalam. Pero ipinahayag niya sa atin ang kanyang kasunduan at dapat natin itong sundin maging ng ating lahi magpakailanman. Sa magandang balita Biblia, mukhang maganda sa magandang balita Biblia. No, na may mga bagay na sadyang inililihim ng Diyos nating si Yahweh. Ngunit ipinahayag ang kautosang ito upang sundin natin ng ating mga anak magpakailanman. So may mga bagay bro na hindi saklaw ng ating kaalaman. Diyos lang ang nakakaalam. Nakuha mo? Yes, bro. So hindi porket sinabi ni Panginoong Jesucristo na hindi niya alam, does not mean na talagang wala siyang alam. Dahil sabi ni San Pablo, siya ang kinatataguan ng karunungan at kaalaman. At kung babasahin mo yung konteksto doon sa Mateo bro, nagbigay siya ng sign. Nagbigay siya ng sign doon, di ba? Nung sabi niya, ang pagbabalik ng anak ng tao ay tulad ng panahon mangyayari sa panahon ni Noe. Mayroon bang hindi nakakaalam pero nagbigay ng clue? Bro? Wala, bro. Wala yata. Di, meron yun. Nagbigay siya ng clue doon sa kanyang pagbabalik. Yung kay Christ? Di ba? Nagano siya, ang pagbabalik ng anak ng tao, ang panahon ay katulad sa panahon ni Noe na walang nakakaalam. Kusang dumating yung unos kaya biglang bumaha. Tapos sabi pa ng Panginoong Jesucristo doon sa Mateo, mahulog ang mga ano ba yung mga katalagman na sinabi niya doon. Mayroon siyang binigay ng mga sign doon. Kung talagang hindi niya alam, ba't nagbigay siya ng mga sinyalis na yun ay hudyat ng kanyang pagbabalik? So, although sa kanyang pagkatao limitado, pero hindi yan nangangahulugan talaga na wala na siyang alam. No? At yun nga sabi ni Bujando kaganina, na may mga bagay na
pinapaalam sa atin ng Diyos hanggang saan lang ang tao. Not literally mean nasa ating Panginoong Jesucristo mismo. Kasi kukuntal doon sa sinabi ni San Pablo na siya ang kinatataguan ng karunungan at kaalaman. Napaka-mysterious bro. Napaka-mysterious talaga, kaya mauunawaan mo yan kapag naaral mo ang aral ng simbahan about Christological perichoresis. Christological perichoresis means the penetration of the single penetration of Christ nature. Ibig sabihin, sa kanyang dalawang nature, meron talaga doon isang nature na bukod taging nangingibabaw. Naalala nyo yung nag-ayuno siya sa disyerto? Diba 40 days siya doon? Walang kain, Yes, bro. walang inom ng tubig. Kung ordinaryong tao lang siya doon, hindi niya kakayanin yon. Pero dahil meron siyang isang katangian na bukod na nangibabaw sa panahon na yon, kaya nakayanan niya yon. At lahat ng paghihirap ng Panginoong Jesucristo, kung tao lang siya na normal, hindi niya kakayanin yon. Pero dahil merong isang bukod tangi ng ibabaw sa kanyang katangian, yung kanyang pagka-Diyos, kaya niyang lahat yon. Kaya yun ang pinaka-misteryo sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, sabi ng Bro, Katolik. pwedeng last na po na katanungan, sorry. Sige, go ahead. Pangatlo po bro. Yung gaya ng sinabi ni Brother John Ray, yung 40 days na pag-aayunan ni Cristo sa mundok nung bago mag-start yung ministry niya. Foreshadow ba yun sa 40 days din nung nag-wander yung mga Israelites doon sa, di ba, naglalakad-lakad sila? Kasama yung covenant. Parang ano ba yun, related or may foreshadow doon din sa 40 days ni Christ sa bundok? Ano yan, bro? Pedro Katolik? Yung gaya ng sabi ni Brother John Ray kanina na si Jesus Christ nag-ano siya doon sa nag-ayuno sa bundok ng 40 days, 'di ba, nung na-tempt siya ng devil 3 times. Yung 40 days na yon na pag-aayunin ni Christ, parang foreshadow ba yon doon sa 40 days din nung nag-wander yung mga Israelites? Nung dinadala nila at nag-i-encamp sila kasama yung covenant, yung Ark of the Covenant. Brother John Ray, foreshadowing ba daw yun? Hindi bro. Kasi yung sa Israelites bro, actually kung aaralin mo talaga yung sa Israelita, 40 days lang sila dapat 40 days lang sila dapat maglakbay from Egypt to the Promised Land. Naging 40 years yun dahil sa katigasan ng kanilang ulo. The more sila lumalabag sa utos ng Diyos, the more tumatagal ang kanilang paglalakbay. Although, kasi may significance kasi ang bawat numero na binibigay or ating nababasa sa Biblia. Meron siyang pahiwatig ba? Pero hindi siya parehas sa pag-ayuno ng ating Panginoong Jesucristo doon sa 40 years. Di ba? Yung 40 years ba yung sagot tanong mo? Yes, 40 years pala bro, 40 sorry. years yun eh. From 40 days na dapat nilang lalakbay, naging 40 years. Dahil yun sa katigasan ng kanilang ulo. Ang sa ating Panginoong Jesucristo naman, yun ang tagal ng kanyang pag-aayuno. 40 days ang kanyang pag-aayuno. Kasi nga, nakalimutan ko lang yung certain na paliwanag dyan bakit 40 days. Pero hindi siya overshadow doon sa paglalakbay ng mga Israelita, kasi tawag nga nun sa theology is wandering soul sila no. So hindi naman wandering soul ang ating Panginoong Jesucristo bro. Pero nakalimutan ko lang yung certain paliwanag diyan kung bakit 40 days ang ating Panginoong Jesucristo, pero for sure hindi yun pumapatungkol doon sa Israelite. Sige po bro, thank you po sa mga paliwanag bro, thank you, God bless.
Okay, huli na lang magtatanong na lang sa Zoom, sa Messenger Room, si Billy Lumokso. Billy Lumokso, good evening. Good evening, bro. Sige bro, good evening bro. Mamunta na lang ko patungkol kay Kuan, bro, kay RBC, no? Tanong mo tungkol kay RJ Seno. Ano tanong mo tungkol kay RJ Seno? Tungkol sa yung usapan yung kanya usapan si Pupang Alwan. Mahina yung ano mo bro. Lumapit ka sa microphone, mahina. Di ko Berjando. magets. Berjando, Yes. kung sakaling kay Brad sino ang kanyang tanong bro, bukas na lang siguro sa ipatanong bro kasi andyan si Sir Jonah. Wait lang dahil may pasaway dito nga na paano ba to alisin ha? Sabi nga dito may palakang nakapasok daw. Kukak pa more. Sabi dito. So wait lang ha. May nagpaano rito eh. Yun. Buti may nag-close. Sinong pasaway ang nagpalabas nun? Huwag kayong pasaway dito ha. Baka pag ako mainis, tanggalin ko yung messenger room sa tanungan. Ko yung pasaway dyan. Okay. Billy Lumokso, go ahead. Klaro na akong tingog, bro. Tungog ko. Yes, sige bro, sige bro. Yung sabi niya, ba sa tungkol sa yung nag-usap kayo na kasama si Pope Francis sa Kuan? Sa Lobos Ordo ba? Nagmimisa ba din si Kuan? Pope Francis ng Yes bro. Nagimisa sa Lobos Ordo dahil ginagamit niyang lingwa Italiano. Italiano naman si Pope Francis, hindi naman niyan Latin. So, ibig sabihin yung yung SSPX hindi sumunod kay Kuan, Pope Francis. Talagang hindi, kinukontra pa nga, sabihin pa nga nilang heretic si Pope Francis. Parang Kuan na siya, parang protestante na rin. Parang protestante na rin, ayaw na pa nang tanggapin na sila na sabihin ko na napapakilalang Katoliko dahil katumbas daw yun sa nagpapanggap na Katoliko. Abangan ninyo bukas ng gabi. Pero ayan nila sumunod kay Pope Francis. Ayaw nila sumunod. Yan nga, matigas ulo. Ayaw nila sumunod. Sabihin mo naman na heretic daw ang Pope Francis. Bukas papasok ba si Kuan? RTC Amag? Talkayan ba kaya ni RTC no bukas, bro? Hindi. Invite namin bukas si John Jonah. Dahil maraming dokumento yon, labasan ng dokumento bukas. Lahat ng tanong ko patungkol sa SSPX, ipapasagot ko kay John Jonah. Malinaw naman na hindi sila Katoliko pag kasi tumuhay sila kay Pope Francis eh. Yung nga, sasabihin pa niya, patunayan yung Katoliko ang Novus Ordo. Katoliko si Pope Francis, sabihin mo Katoliko. Sila ang dapat ng problema kung paano nila papalabas na hindi yan Catholic right. Sila dapat magmumblema niya, hindi tayo. Binabaliktad tayo pa binibigay sa atin yung burden of proof. Ba't sama ang bibigay mo yung si Pope Francis pa lang Catholic na yon. Sino mo magsasabi na si Pope Francis hindi Catholic? Kayo lang? Lelang. Ako sa kanya kanina, bro. Pumasok ako sa kanya, nagtanong ako sa kanya. Hindi naman niya sinagot. Nagyan ko na lang. Tayo ka na lang ng simbahan nga protestante Sir RG para Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit na ipaabot nyo ba ito kay RJ Seno, huwag kayong makinig sa kanya. Alam ko yung marami dyan nagiging sa kanya fanatic dahil doon sa kanyang pagkikipagtalastasan sa mga protestante. Magaling si RJ Seno pagdating doon. Pero ingat kayo dahil may laso niyang bibig niya na sabihin sa demonyo ang misa natin, wala namang
Wala naman sa magisterium natin na sa demonyo ang ating misa. Oh, Tama. yun na nga. Kaya, Kaya, parang protestante na yung SSPH talaga. oh, yun na nga bro. At dahil, meron ka pang ano bro, dahil ito na oh. Nag-iingay na tong ano ko, chikiting ko. Okay na, ang doon ko na nalaman kong nag-isa din kay Francis ng Mobus Ordo. Salamat bro, maraming salamat bro. Okay, thank you sa iyo, Billy Lumokso. Ayan, so hanggang dito na lamang po tayo sa ating programa dahil alas 10:11 na. Pero bigay ko muna sa ating mga kasamahan muna para sa kanilang pasasalamat. Unahin ko muna si Brother Romel Palma. Brother Romel, meron kang gusto pasalamatan?